Good mga travel, so ngayon nagbabalik tayo at nag-upload na naman tayo ng ating munting video. So kita nyo naman siguro yung problema ng ating GoPro Hero 7, diba? Tapo na yung video natin lalo pag dilim. Ay ganito lang yung makikita natin. So ngayon mga travel, napapaisip tayo na siguro kailangan na natin mag-upgrade o magpalit ng bagong camera. So ipagdasal natin sa Panginoon na sana mapagbigyan tayo ng tsansa. Dito sa part na ito mga travel ay nakasama na namin yung kasama namin na si Albert Aliap. Siya yung inantay namin o siya yung mismo nag-antay sa amin ng ilang oras. Dahil yung aming pinag-usapan ay nasa 2 AM yung departure, pero ang nangyari ay nasa 3:30 na kami nakaalis. Sorry Bert. Kaya dito mga travel ay tinuloy na namin ang aming biyahe. Sa mga travel, ito yung pinakamapit malo na gloves na aming kasama. Ayan o, may cover yan dyan, pero dito wala na. Tinabas yung kanyang gloves sa mga travel. Iwan ko kung ano ba yung nasa isip niya. Pero sabi niya ay komportable siya at maganda din yan sa pakiramdam, sabi niya. Dahil mas kapit na daw niya at ramdam niya yung grip ng kanyang motor. Kaya ganyan. Yan, tinanggal yung nasa... Uy, nako. Nakakatawa itong kasama namin. At pagtapos naman doon mga travel, dahil kumain kami ng breakfast, ay ayun, tumuloy na kami sa aming biyahe papunta sa Del Carmen. Dahil yun ang destination namin kahit na medyo maambon yung panahon. Dahil itong panahon na to ay may bagyo na lalandfall mga travel. Pero dito ay hindi naman namin ramdam yung presensya ng bagyo. At ito naman ay napakahabang tulay. So kung sino man nakapanood ng video na to, so please comment sa comment section kung alam nyo kung anong pangalan ng tulay na to. So sana man lang mapansin ninyo at siyempre pagbigyan nyo naman na mag-comment kayo dyan sa comment section mga travel. At yung mga travel, tutuklasin nila natin mismo kung sino ang mas matipid, Sniper or Winner X. Nilalaman naman natin na kilala ang Honda sa matipid na consumption ng gas. At siyempre, hindi naman magpapatalo yung Yamaha, diba? So sinasabi din ng ibang mga owners ng Yamaha na matipid yung kanilang motor. So dito ng mga travel ay susubukan natin since ito yung tinakbo natin ay nasa 148 kilometers. So itong ating tangke ay nasa 4.5 lang yata. Tapos yung Sniper naman ay nasa 5 plus. Yung medyo may kalakihan yung kanyang size mga travel. So dito ay medyo ramdam na namin yung lamig. At ito naman yung Raider ay panoorin nyo hanggang doon sa dulo mga travel dahil magiging surprise yan. So dito tinulay namin itong biyahe mga travel at ituloy yung sa pakanan ay pupunta ng Claveria o Dragon Tail. Tapos papunta ng Hingaon diretso yan. So pwede ka rin dito dadaan. Ito ay nasa gilid ng dagat. So magiging masaya tayo dito mga travel. Since tayo taga Bukidnon ay syempre makikita na naman tayo ng dagat. So dito mga travel ay umuna na yung kasama namin na Sniper, yung Serif dahil medyo mabagal yung pace ng aming kasama na nasa unahan. Kaya yun, umuna kami ay syempre, umahabol tayo mga travel para sa ganun ay ma-challenge yung nasa likuran dahil medyo may kalayuan pa yung aming destination. At kung babagalan namin yung takbuhan namin, ay sigurado matatagalan kami or else abutan kami ng ulan dito sa daan. Kaya napag-isipan ng aming kasama na si Arif na siya yung umuha ng mga travel. Bali siya yung mag-lead para sa ganoon ay medyo na maging mabilis yung takbo namin. Hindi naman ganoon kabilis pero medyo lang. So dito mga travel ay huminto kami dito. At dito naman yung mangyayari, yung muntikan na ang reader maging kamote rider. Ay hindi pala. Muntik na. Makabayad doon sa van or yung van magbabayad doon sa rider. So iwan lang. Kung sino yung may kasalanan ay siya yung magbabayad. Ganon yun. Diba? So dito nantay namin yung mga kasama namin. At ito naman ang nangyari. At hindi namin akalain. Ayan, may van. Tapos yung rider, So, may kasabayan pala na Sniper. Kaya ayun, muntik na. Muntik na dahil yung van ay biglang liko lang. Dahil yung signal light ay napaka-late niya mag-signal light mga travel. So, dito ay nakasama na namin yung mga kasama namin. So, walang patumpik-tumpik ng mga travel ay dumiretso na kami sa aming destination. Kahit na parandahan lang or unti-unti lang yung takbuhan namin, ay medyo naman mabilis siya. Hindi katulad kanina na halos nasa 80 or 70 lang. Medyo mababagal na yan sa 148 kilometers na biyahe. So, medyo malilate kayo sa destination. So, siguro nasa 100, 110 ay okay na yon. So, dito mga travel ay kita na natin ang tinatawag na dagat. Diba? Ayan o, napakalawak na dagat na yan. Pero,
hindi tayo masaya doon dahil medyo madilim o kumbaga lubog sa Bisaya pa. Basta ganun, mga travel, hindi maganda yung dagat. So, siguro, epekto ng panahon. At syempre, may baha, di ba? So, ayun, dumadalo yung mga tubig tabang doon sa dagat. Kaya ayun, nagiging kulay brown yung dagat. At dito naman ay umuna yung sniper, kaya hinabol ka ng mga travel. Ayan, so may kabilisan. Dahil yung sniper mo talaga, since ito ay single overhead cam, ay mabilis talaga sa arangkada mga travel. Pero pagdating sa dulo, ay ayun, may palag na yung DHC. So, hindi talaga yung design pang arangkada yung DHC. Pero sa duluhan mga travel, ay ayun, may bibigay talaga na power. At dito naman mga travel, ay nagpagas na kami. At dito namin tinignan kami mismo sino ang pinakamatipid. So, dito yung kasama ko ay nagpagas ng 200 at may natira pang 2 bars. So, ayun, nakita namin na mas matipid talaga yung Minerex. Dahil dito, itong click na 160 ay 200 yung kanyang pinagas mga travel. So may kalakihan yung kanyang gas tank. At yun, tayo yung pinakamaliit yung na pagas natin. At dito nagtatalo pa kami kung sino yung mas matipid. Dahil sinasabi ng kasama ko, mas matipid yung kanyang motor dahil may natira pang 2 bar. Pero yung kanyang pinagas ay 200 pero hindi pa full tank yung kanyang motor. Samantalang yung sa atin ay nasa 196. At ayun, full tank na yun kahit na nagbi-blink na yung baga, yung final gauge ay yung full tank niya ay nasa 196. Pero konti lang yung diferensya na siguro nasa 4 pesos lang ganun. So hindi masyadong malaking diferensya. So lugi lang tayo sa long run mga travel and napapadalas yung ating pagpagas dahil maliit yung tangke ng ating motor. At yun, napapaisip tayo na sana ay magawa natin ng paraan or kung magkapera tayo ay palitan natin ng medyo malaki. Yung baga 6.5 liters na gas tank. Para sa ganun ay kung mapasali tayo sa mga long ride ay hindi tayo mapapadalas yung pagpagas natin. Kaya yun, dumiretso na kami dahil dun sa unahan mga travel. Nag-aantay yung kasama namin na Rouser 200cc at saka yung sniper din. So dito, hindi naman nakalain na hindi masyado malayo yung kanilang inantayan. So tuloy-tuloy yung biyahe namin yung mga travel dahil naiwan kami ng mga kasama namin. Dahil ayun, dumiretso sila. Ayun, itong mga kasama ko ay bumirit. Ayun, hindi namin na-expect na dito pa lang sila nagantay sa may puno. So dito, ayun, yung dalawa ay dumiretso. Tapos kami, ay ito lang, di ba? So pagdating ko dito mga travel, ay binigay ko na yung mga allowance ng mga kasama namin. Dahil ang rides na to mga travel ay may nag-sponsor. So bali, tag 600 300 kami bawat isa. So okay na yun. Yung sa atin ay kaya na yan mag back and forth mga travel mula Bukidnon papunta dito tapos pupunta na pabalik ng Bukidnon ulit. So kayang-kaya na yun. Dahil matipid talaga yung Winerex. Kahit medyo ratrata yung takbuhan mga travel ay kaya niyang matipid yung kanyang gas kahit na DHC siya. So dito mga travel, ayan, wala nang maba pang istorya, ay nakarating na kami dito sa Del Carmen. At ito yung kanilang papasok dito mga travel. Dati ay napakasikat nito, pero disclaimer lang, base lang sa observation ko, hindi ito paninira mga travel, pero na-experience namin dito maraming langaw. So siguro yun ang downfall dito, dahil dati ay napakasikat nito, pero siguro may nagtayo ng poultry malapit dito, yung Manukan, kaya yun nagkaganon, maraming langaw na dumadapo doon sa kanilang cottages. Kaya siguro humina yung kanilang mga customer, wala masyadong pumupunta. At siguro din sa araw na to wala masyadong tao dahil din sa bagyo na naibalita na maglalandfall, kaya wala masyadong tao. Pero yun lang masasabi ko sa inyo. Kung sakaling malapit lang kayo dito or gusto niyo dumayo dito ay yun, maraming langaw, pero siguro nagawa na nilang paraan. Sana maayos yun. Pero sa ganun ay may balik yung sigla dito sa Del Carmen. Dahil ito yung ang isang kilalang beach resort dito sa Misor. At ito naman yung mga kasama ko. Diba? Ayan. So nakarating na kami. Pagkatapos doon sa biyahe mga travel, syempre nag-uusap kami muna. Kwentuhan ng konti lang. Para sa ganun ay i-relax muna yung sarili namin bago doon sumabak sa paligo. Dahil wala tayong video ng mga travel, kaya diretso na tayo uwi mga travel. Dahil yung ating kasama dito, gusto naman muna natin na antayin sila. Tapos sila yung pauna kumbaga. Kailangan natin mag-practice. Para sa ganun ay maging maayos yung ating video, no? So hindi pa masyadong oriented yung mga kasama ko. At lalo na ako. Ay dito mga travel yan. Sila muna yung pinauna ko. Tapos, inantay ko yung CRF. At may problema siya mga travel. Tumatagas yung kanyang oil. So, kailangan namin yun palitan yung kanyang langis. O kumbaga,
higpitan yung kanyang bolt dun sa ilalim dahil sabi niya tumatagas daw. So yung ginawa namin ng mga travel ay naghanap kami ng shop, pero bago namin mahanap yung shop ay sinubukan muna namin yung aming magagawa dahil ganito yun, pag long ride ay hindi talaga natin maiwasan na may mga aberya sa mga units. Yan, dito sinubukan muna natin kung kaya ba ng ating tools na dala natin. Ayun, ayan, pagtingin ko ba travel, ayun, masyadong malaki at masyadong maliit. So, kumbaga, yung size niya ay nasa 12. So, yung unang kailangan natin 12. Pero wala tayo doon. Kaya, ayan, dumiretso kami. Buti na lang, hindi masyadong malayo. Medyo malapit lang yung shop. Kaya, ayun, nakarating kami agad dito. At napayos namin yung motor ng aming kasama. Yung iba, nagpalagay ng hangin doon sa gulong. Dahil medyo malambot. Kaya, ayun, kami, tamang-antay lang ng mga travel. Ayan sila. So, tamang ayos lang. Tamang higpit para siguro na okay. So ngayon, dumiretso na kami dito sa Cogon, Cagayan de Oro mga travels. Nakarating na kami dito. So ganito katindi yung traffic dito, lalo na pag hapon na. So buti lang dito, hindi pa masyadong hapon, hindi pa umabot yung dilim. Hindi pa masyado. Pero kung inabutan kami ng 5 PM hanggang 6 mga travel, ay nagrabe. Ang tindi ng traffic dito. Dahil yung purpose namin dito mga travel, kaya kami dumayo dito or mga side trip para sa amin pa mahukay ng mga extra shoes, gano'n. Mga sapatos, panglaro, siyempre pang duty na din, gano'n. So kung ano yung magiging resulta or magiging tipo ng bawat isa, ayun ang bibiliin. Pero tayo wala tayong pera mga travel. At kaya yun, nagtitipid tayo. So may trip lang tayo dito para pumasya lang, gano'n. Wala eh. Wala tayong pera. Kumbaga long ride lang to na walang extra money. Yung extra natin ay tamang-tama lang. Just in case lang pag may emergency talaga sa motor natin. Para sa ganun ay hindi tayo maiwan sa daan. Kaya ganito yung gagawin natin. Ay may trip, sumama lang. Ganun lang, gumala lang. At least makapag-refresh ng utak. At syempre katawan. Kahit pagod yung katawan natin, pag na-refresh yung utak natin, ay magiging masaya ka ulit sa pagtatrabaho mo. Diba? Tama ba mali? So, comment naman sa comment section. So, by the way, sa bago mga viewers ko dyan, sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe sa ating munting channel. Ito ay magiging malaking suporta na sa akin. So, sana man lang, hindi nyo kalimutan yung pag-subscribe. Para sa ganun ay tuloy-tuloy itong biyahe natin. Yung magiging transition ng ating mga vlogs. So, dito naghanap kami na muna ng parking. Para sa ganun ay, ayun, largabanat na sa pagpangukay mga travel. Pero wala tayong video doon mga travels pagpangukay. Dahil yung ating camera ay naka-power bank lang at medyo hassle siya mga travel, honestly. Kaya ayun, napapaisip ako na siguro kailangan ko na magpalit ng camera. Pero siguro na ayaw mag-improve yung quality ng boses. Siguro hindi na tayo mag-voice over. Mga diretsuha na. Organic na lahat. Tapos, syempre, yung comfort ng pagtanggal, lagay, tanggal, ganun, ng camera para mas madali. So, anong mas maganda ang camera mga travel? Kung sakaling nakaabot kayo dito, please comment sa comment section kung ano yung maganda. Ako ay may natitipuan akong DJI, lalo na may bagong DJI Action 6. Ayan, ang gustong plano. Pero baka naman, may comment kayo dyan. So, dito mga travel, pauwi na kami. So, hindi ko na kinuna ng video. Ay, hindi ko na isinali mismo sa vlog natin yung video dahil, yun, medyo madilim talaga yung kuha natin. So, yun lang muna. So, paano? Hanggang sa muli natin mga uploads. Bye-bye. Ride safe sa lahat. At kita-kits. At sana, hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe sa ating munting channel. At dito, nagpagas yung mga kasama natin. At ito na din yung huling part ng ating video. So, hanggang sa mga muli nating uploads. So, paano? God bless inyong lahat. Ride safe and say, God bless.